Yan, good morning mga ka-DIY. Meron ulit tayong gagawin dito sa Griffin 180 natin, of course kay Black Mamba. Sa ngayon, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, meron tayong, ang mga nakakaalam, yan, kompleto tayo. Porting tools. Gagawin natin dito, meron tayong ipoport dito. Sa mga gustong malaman, huwag kayong maglilipat ng channel, panoorin nyo itong video kasi malaking tulong to para sa mga stock na makina, pampadagdag ng dulo. So ayan mga ka-DIY, tanggalin muna natin to. Ayan. Time eh. Sana ngayon, may right sana tayo ngayon sa Baguio, akit tayo, kaya lang medyo nagkaroon ng rescheduling kasi naging busy yung mga kasama natin. So ang gagawin natin ay mag-upgrade na lang tayo. Yan. Tanggalin natin yung buo to. Flip. Yan. Yan, no? Kikita nyo naman, no? Sampang-sampa yung belt. Yung sa pinakadulo, oh. Walang tapon, walang sayang na wool. Sabi. Yan. So sa mga nagtatanong, naka-CVT set tayo. P6 160 sa harap. Naka-belt tayo pang EDB. Tapos naka-throat drive tayo EDB 150. Yan. 1.2 na center spring, 1.2 na clutch spring. Stock lining, papalit na rin tayo nito. Belt, bando, pang EDB 150. Yung mga link na nabanggit ko, lagay ko na lang sa description below sa Facebook page natin, sa comment section, at siyempre sa YouTube channel natin para ma-order nyo. Yan. T97 code ng EDB or P6 150. Yan. Okay? So, TD. Ngayon, ang gagawin natin para mas lumakas ito. Bakit ADB 150 yung nilagay natin dito na torque drive? Kasi ganun yun. Angat. Angat siya. Ito na lang. Para makita. Angat na angat to. Diba? Pagka ganito na ang belt, ito yung tinatawag na sampa ng belt. Malakas arangkada. So maganda to kaya tayo nagpalit ng EDB 150. Ngayon tanggalin natin to. Yan. So ito yung set natin. Naka-torsion tayo. Gagawin natin ngayon dito. Modify natin to. Stock kasi ito, hindi ito aftermarket. Stock ng EDB 150. So kung mapapansin nyo ito, hanggang dito. Sana. Yan. So, nasang ko lang. Ito po kasi yan. Pagka ito, yung belt, pag nag-RPM ka na, ganyan trabaho niyan. Pag nag-open na yan, pag nag-accelerate ka na, mag-open yan. Pansinin nyo yun dito, ito, saka ito. Ayan, oh. So, hanggang dyan yung baba ng belt. Ngayon, pagka mas maibaba mo pa to ng konti dito, mas may dudulo yan. Okay? Ngayon, para magawa natin yun, para mas dumulo pa yan, para mas bumaba pa yung belt. Ito. Diba meron pa siyang konti na allowance dito. Kasi yan yung maglalagay dito eh. Yan, oh. Hanggang saan siya, sa may thread. Pansin nyo dito, may marking siya. Parang gas-gas. Eto yan. Yung ito na dalawa, tapos itong bilog na to. So, may bumabangga talaga yan dito. Kasi nakasagad yan eh. Yung ganyan. Tapos ilalagay mo yung nut. Eto. Ngayon, para mapaano natin ng konti, ma-maximize natin yung open nito, yung opening niya. Parang ganyan. Ma-maximize natin hanggang dito sa may, yung tapat lang dito. Hindi pwede isosobra to kasi masisira to. Ang gagawin natin, puport natin yan. To. Open natin to. Yan. Itong nilalagyan ng pin.
Yung gagawin natin. Yan sa ibang mekaniko, siyempre hindi nila sinasabi yan. Secret ingredients nila yan eh. Iintindihan natin yan kasi skills nila yan. Pero sa atin, konting tutorial lang tuturo natin sa inyo para mas mapalakas nyo yung stock na torque drive ninyo. Yung tinatawag na stock kalkal. Okay? Pero dapat make sure na tama yung paggawa mo kasi ang gumagawa talaga dapat dito yung mga machinist sa machine shop. Pero dito may porting tools tayo, may konting kaalaman tayo. Kaya ito yung gagawin natin. No? Yan, ito yung oil seal niya, yung o-ring niya. Dapat hindi na natin paabutin dyan. Yung tama lang na mag-aabot lang sila, may pagitan pa rin na bakal. Kasi para mas maibuka natin to. Yan. Para mas may sagad natin yung opening niya. Yan. Okay, puport natin dito. Tapos ipuport din natin dito para mas maglalapit naman to. Yan. Napapansin mo may awang pa. Yan. Kita ba? Yan, may awang pa, di ba? Dapat yan maghahalikan yan. Para mas dikit na dikit, para mas angat na angat yung belt. So, dalawa yung ano natin, puport natin. Dito banda, at saka dito. Sa mga aftermarket, may mabibili kayo. Depende sa brand. GBT, MTRT, Pitch Bike, mga ganun. CRP. Dalawa yung lagay nyo ng pin. Yung pagka-straight lang yung lagay ng pin lock. Maganda yun sa mga ano, para sa mga quarter miles, mga 250 meters, 450 meters, yung pang drag, pang waswasan yung sa city driving kasi straight lang yung piga mo, diretso na. Ito mga long ride to. Depende na lang yun sa prepare mo kasi lahat naman ng mga rider pag sa CVT, pag automatic, kanya-kanyang ano naman yun, preference nila kasi depende sa weight mo at saka sa driving habit mo. Wala talagang perfect tuning sa CVT. Depende sa rider sa gumagamit kung ano yung trip niya. Okay? So ayun, hindi na natin habaan, pakita namin sa inyo kung paano gagawin natin dito. Okay, mag-start ang gagawin natin, susukatin natin ang caliper para meron tayong for reference. Yan. So, ito yung kukunin natin. Okay. Sukatin natin yung opening niya base dito sa sinasampahan ng belt sa taas. Yan. Hindi tayo magbabase dito sa pinakadulo. Etong may parang markings lang ng belt. So, nasa 36.2. So, yun din ang isang gagawin natin, ang purpose natin kaya natin ipuport. Kasi, para mas maibuka pa natin to ng konti. Okay? So, yung gagawin natin dito, same process lang dito. Pero, ito muna unahin natin. Ang maganda dito, dapat alam mo yung baseline mo, yung reference mo para malalaman mo kung may nagbago dito sa pagpuport mo. 1mm difference dito, malaking bagay na yun mga ka-DIY. May malaking difference na yun sa takbo ng makina, sa performance. So tara, gawin na natin. Yung gamit natin. Yan, para ma-safe tayo, tanggalin natin itong o-ring, yung seal nya. Para safe tayo, kasi babalik pa natin yan. Pagka matigas na o lumalabas na yung grasa dito, palitan nyo to kasi ito yung nagpiprevent para hindi umano yung grasa sa labas. Tapos ito pang isa. Ito. Yung o-ring oil seal din. Okay? So check natin kung ano yung pwede dito. Isa pa na reference natin o baseline natin, sukatin natin to. Hindi nadaanan ng pin. Pag mag-DIY kayo at magpuport kayo nito, make sure na meron kayong panukat para may baseline kayo o reference. Para alam nyo kung nagbabago yung ginagawa ninyo. Dahan-dahang pagbabago maganda. Ayan. So ayan, start na po natin mga ka-DIY. Ganito yung gamitin nyo para parang pin type lang siya. Mas maganda yung mahaba ito kasi pinutulan ko na. Yung pag hindi ko pa ito pinutulan hanggang dito yan, mahaba talaga yan. Yun ang kunin nyo. Dito okay pa to pero pag yung dito medyo mahirapan kayo. Yan, dito naman tayo sa dulo dito.
So ayan mga ka-DIY, from 30.7 naging 31 na siya. Pero meron pa yan, hindi pa tapos to. Lapit na matapos oh. Ganda na oh, sagaran na. Yan, gagawin ko muna ito mga ka-DIY, tapos hindi ko lang ipapakita yung buong procedure kasi matatagalan tayo. Ayos na. Sa wakas, natapos din. Yan. Sundan nyo lang yung process ng pinagawa natin mga ka-DIY. Pero ingat lang po dahil dalawa lang po ang meaning ng DIY dito. Do it yourself at destroy it yourself. So ayan, try na natin. Medyo nasagalan tayo kasi hindi pwedeng madaliin to. Siyempre para nang sa ganun maging maayos. Then kabit na natin yung puring niya. Dahan-dahan lang para hindi maputo. Linisan pa natin ito mamaya. I-testing na natin. Test fit lang. Test fit. Ayun oh. Saktuhan lang oh. Diba? Kita nyo naman. Saktuhan lang. Actually meron pa yan hindi ko pa talaga sinagad na masyado Kasi try and error naman to Yan. So tamang tama oh. Mahirap din kasing kunin talaga to. Baka mamaya magbutas natin to, papasok na yung grasa dito. Sa kabila naman. Wow oh. Pogi oh. Yan oh. Saka ano mga ka-DIY, take note. Meron din kasing isang vlogger na mekaniko din. Sabi niya, actually yung mga ibang pang Honda na torque drive at Yamaha, mga sporty, hindi na daw kinakalkal kasi yung mga stock torque drive nila sumasagad na daw. Pero pagka pwede naman yun. Pero i-check mo pa. Parang ito, katulad nito. Na-check naman natin kanina na meron pa siyang allowance na ito mismo. Nakalabas pa siyang ganyan. Diba? So ang ginawa natin para mas ma-maximize natin yung potential nito na dumulog, bumaba yung belt para mag-open talaga yan, ipo-port natin to kasi kanina naman stock naman niya to ng EDB 150, hindi pa naman sumagad. So try na kung para malaman talaga natin na pag sumagat kasi ganyan yan dapat. Yan, wala kang makikita na itong bago mag-thread ito to. So try natin. Yan, lagay natin to. Yung pin. Yan, tingnan nyo mga ka-DIY kung mawawala to. Sagad natin na i-open. Yun nawala. So ito, meron pa siyang potential na dumulo to pagta top speed. Kasi habang nag-open to, sasagad yung belt dyan bababa, tataas naman sa pulley. Yan di ba? Dati kasi may ganyan pa yan, ina-allowance So tignan mo yung pinort natin. Dati ganyan yan Naka-umbok yan, nakalabas dito. Kikita mo yan. Tingnan mo yung pinort natin di ba? So malaki yung difference. Ano na yun, malaking difference na yun kasi nagdagdag na siya ng 2mm. Yung 1mm na sukat na ginagdag niya, malaking bagay na yun na para top speed mo, dagdag ng top speed yan. Depende na lang sa setup ng CVT mo kung kaya niyang i-top speed. Kaya linisan ko muna to para matanggal natin yung mga small particles na metal, yung mga ganyan. Yung mga makinang-kinang kasi kailangan niya para hindi masira to. Tapos lagyan natin ng grasa. Tapos buuin na natin, tapos test drive natin. Okay. So yan mga ka-DIY, tapos na natin. Nilagyan na rin natin ng grasa at nahugasan na rin natin to bago natin lagyan ng grasa. Nalinisan na natin. Kasi ito, babangga na dito. So yung iba nang ginagawa nila, naglalagay sila ng washer dito. Parang ganito na washer pero malaki. Lalagay nila dito para hindi tatama tong mill dito sa natin, lining sa housing, sa class housing. Magagasgasan yan Okay? Pagka baklas nyo ng CVT ninyo, natagkitan nyo yung torque drive nyo, maraming na dito, grasa.
ibig sabihin, palitin na yung wheel seal. Ito. Dalawa yan dito, magkabilaan. Okay? Ito, pwede pa naman. Buhay na natin. Yan, sa mga legend dyan, sa mga master natin, sa mga nakakaalam, kung para saan tong torsion controller or torque enhancer, RPM enhancer. Anong purpose nito? At kung saan ba talaga ito nilalagay? Dito sa baba or sa taas. Diba? At anong benefits nito para dito sa coil, sa spring? Okay? Yan. Dati sa akin, dito ko nilalagay sa baba. Ngayon, sa try ko, susubukan ko dito sa taas. Okay? So, sa inyo, saan nyo ba nilalagay mga bossing? So, yan, bubuhin na natin. Lapit na natin. Parilin na natin para mabilis. Yan, may palatandaan kasi tayo marking na kung saan para hindi natin masubrahan yung pit, para hindi malustret. Yan, kabitan natin to. Yan, sa mga nakakalam, difference ng progressive saka linear, yung short gap at saka long gap. Okay? Yung mahirap nun, naka-torsion controller ka na, tapos naka-short gap ka pa. Diba? Palagay na natin. Ayan. Yan. Ilapat yung spline. Hante lang muna. Tapos paikutin na ito. At lumapat. Ganyan, maluwag para hindi kumakagat yung belt dito, para hindi madali masira yung belt. Tapos para hindi malustred yung thread dito, sakto yung spline na nakalabas. So try natin. Bit muna natin to. Make sure na tanggalin niyo yung mga sumobrang grasa para hindi magkakaroon ng dragging dito. Yan din kasi isang nagkukos ng dragging pagka marumi itong bell. Bell ng katulad nito, maraming butas, lighten, para yung yan yung tumutulong yan o benefits niyan, maraming butas, yung mga dumi lumalabas na dito. Dito nakakatulong to para madaling lumamig. Sika. Natin na revolution kung saglit lang niyang tumaas dito. Ang purpose kasi noon, para itong belt bumaba dyan para mapatap speed natin. Tapos ito naman, sasampa dito. Try natin. Effective. Labas na labas yung belt dito. Oh. Diba? Yan dito lalabas yung belt. Ang bilis na rin mag-open. Responsive. Try natin sa labas. Skip natin.
Save tayo kasi mainit. Break-in pa to kasi siyempre lalapat pa yan. Lakas ng tulo, grabe. Pero hindi natin masyado mapatap speed kasi marami sasakyan. Try natin sa... Try natin. Kulang yung daan. Yan, under observation natin. So sa ngayon mga ka-DIY, under observation pa yung ginawa natin, try and error pa to. Kasi siyempre hindi pa natin napadulo talaga sa mapapalabas mo naman yung dulo nito or top in or top speed niya siguro mga 1.5 to 2 kilometers. Hindi natin magawa yun dito kasi hindi open yung kalsada, saka dapat naka full gear tayo para siyempre for safety. At the same time, ano pa to, break-in period pa to kasi siyempre lalapat pa yung mga yan. Tapos sundan nyo na yung process na pinagawa natin kung gusto nyo gayahin. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dito sa HPT. Dalawa na po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself dito sa HPT. Natuto ka na, nakatipid ka pa. Update ko na lang po kayo sa long ride natin kung magra-rides kami. Siyempre, kung kamusta yung top pin niya, kung nadagdagan ba talaga siya ng top speed, top pin, power niya sa dulo. At siyempre kung nagustuhan mo itong video, share mo to sa mga tropa natin para siyempre magkaroon sila ng idea kung paano magkalkal ng torque drive. Disclaim ko lang po, nasa sa inyo pa yan kung gagayahin yung procedure natin. So ang dulo niya, yun, magkakaroon siya ng difference. Although minimal lang siya, siyempre, pero depende pa rin yan sa settings ng ano ninyo, CVT. Kasi disclaim ko lang po uli, wala pong perfect tuning pagdating sa CVT. Nasa preferences po yun ng driver o rider at ng kung maganda yung pag-tune mo ng CVT. So yan, maraming salamat. Huwag magpitaglo, Invert Sam. Signing off.